Magandang Tarlac, mula sa Barangay Kutkut Second Bayan ng Kapas, ating makapanayam si Sir Melchor Ramos. Magandang umaga. Magandang umaga po. Ako po ay nagpapasalamat. Nagkaroon tayo ng pagkakataong ma-interview sa inyong programa. Lubos po akong nagagalak sa ganitong pagkakataon upang makapagpahayag po tayo, lalo-lalo na sa aking mga kababayan dito sa bayan ng Kapas. Sir, bago tayo magsimula, pakibati din ng ating mga kababayan Kapasenyo. Unang-una po, magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po si Melchor Ramos, kasalukuyang naninirahan sa Barangay Kutkut. Second, Kapas Tarlac. Ako po'y galing sa pamilya ng Ramos at Yalong. Ang tatay ko po ay si Bonifacio Boy S. Ramos at ang nanay ko po ay si Elvira G. Yalong. Ang tatay ko po ay tubong Kutkut Second sa pamilyang mga Simbulan, Lagman at Ramos. Ang nanay ko naman po ay tubong Barangay Lawi, Kapas Tarlac sa pamilyang Yalong, Galang, Biag at Day. Okay. Ano yung ating pinagkakabalahan sa ngayon o ating kinabubuhay? Sa ngayon po, ang ating pinagkakabalahan, tayo po ay maliit na kontraktor at nakakapagtrabaho po sa isang subdivision bilang operation manager sa Saijal Place Home, Barangay Burot, Kapas Tarlac. Barangay Burot, Tarlac City, I'm sorry. Okay. Sir, kayo ay dating liaison officer ng mga nakaraang ating naging kongresista. Ako po ay 15 years sa panunungkulan bilang liaison officer at staff ng Congressional District dito po sa aming bayan sa katauhan po ng former congressman at naging DepEd Secretary Jess De Lapus at po yung yumao po nating congressman na si Congressman Jesse Bong Lapus. Ano man yung dahilan na kayo ay papasok sa mundo ng politika bilang pangalawang pinakamataas sa bayan? Napakarami po kasing dahilan ang pagpasok natin sa politika. Unang-una, ang pagsisilbi at paglilingkod sa ating mga kababayan. Marami pa po kasi akong hindi nakikita sa kasalukuyan at meron pa pong pagkukulang ang ating nakikita sa bayan ng Kapas kung kaya't napilitan po tayong gumitna sa larangan nito. Ano ba yung ating nais na gawin na sistema ng pamahala sa loob ng konseho? Simple lang po. Sabi ko nga po, ang inano ko dyan yung apelyido ko. Kung titignan nyo po, nandito sa aking cellphone, sabi ko nga Ramos. So, ibig sabihin po niyan, yung R stand po dun sa Review Existing Municipalities Policy and Ordinance to Empower Barangay and Police for Peace and Order. Kailangan po nating busisihin yung mga ordinansa at polisiya ng ating munisipyo nang sa ganun ay magkaroon po tayo ng basihan kung ano po yung dapat baguhin, kung ano po yung dapat idagdag, kung ano po yung pangangailangan ng mga tao. A. In light and abide to existing law pertaining for Vice Mayor. Kailangan po kasi ng ma-enlight yung mga tao at masundan ng ating mga kababayan kung ano po talaga yung mga existing pang ng ordinansa na hindi pa napapatupad sa ating bayan. Tapos po yung M, meeting of all departments regularly and to monitor, ensure efficient social service with our municipality. Kailangan po talagang mamonitor ang ating serbisyo sa ating mga kabayan, lalong-lalo na po dito sa bayan ng Kapas. Kung ito po ba ay napapatupad ng tama sa ating mga kababayan, kung kaya't tayo po ay nagpagitna na larangan ng ganitong kalakalan sa politika. Tapos ito pong O, yung Oplan Linis. Alam nyo naman po, sabi nga po sa kasabihan, pagka makikita daw po ang isang bayan, kung ito'y progreso,
sa kanyang kalinisan. So kailangan po yan kasi nature lover po tayo, kaya bibigyan po nating pansin yan. Kasi sa totoo lang, dito sa aming bayan, marami na po ang naglipa ng mga piggery, poultry. Yan po ang number one na problema ngayon. Tuwing sasapit ang gabi, marami na pong hindi ka nakanais na amoy. So dapat i-regulate po natin yung mga ganyang bagay nang sa ganon sa ikakabuti ng ating bayan at ng kalusugan, unang-una ng ating kalikasan. Tapos yung S, yun nga po, yung secured and protect ancestral and properties of Kapasenyo. Kasi kung titignan nyo po, kaya ko po nasabi yan na secured po natin dapat yung ating kasaysayan. Kasi napakahalaga po ng kasaysayan ng isang bayan kasi dyan po nagmumula kung saan tayo nagsimula. Alam nyo naman po dito sa Kapas, pag binanggit po ang bayan ng Kapas, nandyan po ang Death March. So nakikita ko po, kung nakikita nyo sa Facebook or sa social media, yung sa Kapas Shrine. Kasi hindi nyo po na itatanong, marami pong namatay sa ating mga veterano dyan. Pangalawa, yung unang Death March, kung mapapansin nyo po dito sa May Malutong Gabon. Tapos yung mga old na release trend, na kailangan po yan ay igaya natin sa ibang bayan na protektahan bilang gawing heritage site. Ang dami po kasing heritage sites dito sa Kapas ang biglang nawala na lang dahil kulang sa pansin sa ating mga nanunungkulan. Kaya po tayo napilitan na magpagitna sa larangan po niyan. Sir, ang inyong makakatunggali ay isang incumbent BM at isang number 1 councilor. Ano ang ating bitbit na prinsipyo para sila ay sabayan sa politika? Tama po yan. Hindi po kayo nagkakamali doon. Isang kasalukuyang konsyal ng bayan, isang incumbent vice mayor, naging 3-term na councilor. Sabi ko nga po, simple lang yung akin. Hindi po ako marunong makipagkompetensya sa aking mga katunggali. Ang akin lang po, simpleng tao, kung ano po yung naririnig nyo, kung ano po yung nakikita nyo sa akin, yun lang po, tamang paglilingkod at tapat na paglilingkod sa ating mga kababayan. Sabi ko nga po, simple lang si Melchor Ramos. Isang simpleng tao, may gininto ang puso na maglingkod sa bayan. Kaya inihingi ko po yung pagkakataon na ganito, na masubukan ako. Sabi nga po ng slogan ko, subukan ng malaman. Etong dalawa pong katunggali ko, nasubukan nyo na. Isang 2-timer na councilor, isang 3-timer na councilor, at ngayon ay incumbent vice mayor. Subukan nyo naman po ang serbisyo ni Melchor Ramos ng inyong malaman. Makasabi ko nga po sa pagbibiro ko, parang ulam lang yan eh. Pagka natikman mo na, baka inyong balik-balikan. Ayun. Sir, ano ba yung ugali ng isang Melchor Ramos sa likod ng kamera? Sa likod po ng kamera, ang isang Melchor Ramos po ay isang mapagmahal na kapatid, mapagmahal na ama, mapagmahal na kaibigan, at mapagmahal sa ating mga kababayan. Kung ano po yung meron tayo, hindi po tayo madamot na ipamahagi po sa mga nangangailangan. Tao na po ang magsasalita, lalong-lalo na po yung mga nakakakilala sa akin kung ano po si Melchor Ramos. Isang salita lang po, simpleng tao at natural, hindi plastic. Gaano ninyo kamahal ang mga Kapasenyo at paano kayo manindigan? Napaka-top po na question. Ang totoo po niyan, mahal ko po ang mga Kapasenyo, higit pa sa buhay ko. Kung kailangan pong ialay ang aking buhay para sa aking mga kababayan dito sa Kapas, sa ikakabago, ikakaunlad, ikakatahimik, gagawin ko po yun. Yun po ang paninindigan ni Melchor Ramos. Sir, kayo ay bahagi ng Abante Kapas, One Kapas movement sa ilalim ng inyong Mayor Majoy Mobilia. Tama. Ano ang nakita ninyo sa kanya at bakit siya ang inyong pambato bilang mayor? Unang-una po, ang nakita ko po kay kay Mayora, Marjorie Majoy Mobilia. Simpleng tao, isang katutubo.
na nagnanais makatulong sa kanyang mga kababayan, lalo na sa kanyang mga kalahi. Alam niyo po, ang daming problema sa kabundukan sa kasalukuyan. Unang-una po dyan, meron po tayong 17 sitios dito sa bayan ng Kapas. Nakapagtanong-tanong din po tayo kung anong pangangailangan. Simple lang po ang naisagot sa akin, service sa malalayong lugar na sitio na yan kasi nasa kabundukan po sila. Sabi ko pong nagsalita sa kanila, hindi service ang kailangan natin dyan. Ang kailangan po natin dyan ay isang pangmatagalang solusyon. Ang service po kasi pag binigay mo yan sa ating mga kababayan, lalo na po sa mga kulot at nasa kabundukan, ang maintenance po ang problema niyan. Ngayon, isa lang po ang nakikita kong solusyon dyan. Sabi nga po ng isang aspiranting isang katutubo din, si Kagawad Pastor Elmer Victoria, Vice, simple lang po ang ating gawin dyan, sabi niya. Magkaroon lang po ng barangay tribe. Yan lang po, gagawa kami ng isang matibay na resolusyon para maaprubahan ng konseho, maaprubahan ng kongreso, magkaroon po ng sariling barangay ang mga sitio na malalayo dito sa Kapas. Kaya po ako napili si Mayor Marjorie Mobilia sapagkat po ang puso niya ay nasa puso ng mga katutubo. Okay. Sir Melchor, nasa harap kayo ng sambayan ng Kapasenyo. Ano ang nais nating ihatid na mensahe sa kanila? Ang mensahe pong gusto kong ipabatid sa inyo, lalong-lalo na sa aking mga kababayan dito sa Kapas, bigyan po natin ng mapayapa, tahimik at masaya ang eleksyon na gaganapin sa May 12, 2025. Gawin po nating malinis, patas. Sabi ko nga, ang mga taga-Kapas, marami pong nagsasabi, makukuha lang daw po tayo sa pera-pera. Hindi na po uso ngayon yun. Ang uso na po ngayon, serbisyo para sa bayan, serbisyo ng tapat, paglilingkod ng tapat na may takot sa Diyos. Yun po ang ating kailangan. Mga kababayan, sasamantalahin ko na po ang pagkakataon na ito. Nagkaroon naman po tayong pagkakataon upang masabi sa inyo. Simple lang po ang ating nais sa ating bayan. Isang mapayapa, maunlad at tahimik na pamayanan ng bayan ng Kapas. Kaya ang masasabi ko lang, Abante, Kapas. Sabi ko nga sa amin, bagong muka, bagong bukas, bagong Kapas. Kapasenyo, baguhin natin ang sistemang nakagisnan, magbago na po tayo. Maraming salamat po sa inyong mga kababayan dito sa bayan ng Kapas. Maraming salamat, Sir Melchor, sa inyong oras na ibinigay para inyong mailahad ang inyong intensyon para maglingkod bilang pangalawang pinakamataas na posisyon sa bayan ng Kapas. At kaisa kayo sa pagsusulong ng isang malinis, malaya at payapang halalan. Muli, maraming salamat. Ako po niyong lingkod, Ruel Magkalas, kasama sa likod ng kamera, Edwin Binuya, nag-uulat para sa CL3 Tribune News Publishing.